Mga kapatid at mga kaibigan, nais ko po magbahagi ng ilang mga talata mula sa Biblia dahil ang ating Panginoong Hesus ay meron siyang iniwan na utos o mandato sa lahat ng kanyang mga tagasunod nang sabi niya, humayo kayo at ipangaral at magandang balita sa lahat ng mga tao. At bilang tagasunod po ng ating Panginoong Jesucristo, nasa puso po namin ang pagnanais na sa anumang kapamaraanan ay maiparating ang magandang balita o ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa mga oras nito, mga kapatid at mga kaibigan, ang ibig sabihin ng ating ginagawa ngayong hapon ay pagtupad, pagsunod sa nais ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, mga kaibigan, ang mga pinapadalhan lang ng mensahe ay ang mga taong mahalaga. Amen. Tayo po, ang pag-sisend ng message ay sinisikap po natin na ipadala o padalhan ang ating pong mga mahal sa buhay. Kaya po, bakit ang ating Panginoon ay nais niya na ipangaral ang kanyang mga salita? Amen. Iisa lang ang ibig sabihin na tayong tao ay mahalaga sa harapan ng ating Panginoon. Now, isang bagay ang nais ko po ibahagi ngayong hapon, mga kapatid. Amen. Walang iba kundi merong Diyos na nagmamahal sa ating mga tao. Uulitin ko po, mga kaibigan. Merong Diyos na nagmamahal sa ating bilang mga tao. Ang sabi po ng John chapter 3 ang verse ay 16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang mensahe na nais iparating ng ating Panginoon sa lahat ng tao. Dahil tayo po ay ang dami po nating schedule, ang dami po nating ginagawa, kumbaga busy ang ating buhay. Kaya nakakalungkot man, pero gusto ko pong panggitin ang bagay na ito. May bagay tayong nakakalimutan. Amen. At minsan, anong bagay natin nakakalimutan? Walang iba kundi ang pananampalataya. Yan po ang nakakalungkot na katotohanan. Pero wag nyo lang pong masamain ang paalalang ito. Dahil ang paalala, yan po ay pinapaalala dahil ang tao ay mahalaga, mga kapatid. Nirerespeto ko po ang hanap buhay ng bawat isa. Talagang sub-sub tayo sa ating mga trabaho. Pero mga kapatid at mga kaibigan ko, nais ng ating Panginoon na ipaalala sa bawat isa sa atin na ang ating pananampalataya, yan po ang susi ng ating pong kaligtasan, o yan po ang daan patungo sa buhay na walang hanggan ayon po sa talata na ating binasa. At dito po ating makita na minahal ng Panginoon ang tao. Amen. Ano man ang ating kalagayan, ano man ang ating estado sa buhay, ano man ang ating katayuan, mga kaibigan ko, iisa lang. Amen. Kumbaga, ang ibig ipahiwatig ng ating Panginoon. Minahal tayo ng ating Panginoon. Walang
labis at walang kulang, mga kapatid. Sa katunayan, ang sabi ng ating binasa, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Alam po natin ang ating Panginoong Jesucristo ay naparito, and according sa Roma 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay nabayubay sa cross ng Kalbaryo, nakurunahan ng tinik, nilatigo, namatay. Alam po natin ang buong istorya. Pero kung tatanungin natin ang pinakatunay na rason, tunay na dahilan, according sa ating pinasa, ang ating Panginoon ay napako sa krus para po sa ating mga kasalanan. Kaya bakit natin masabi na minahal tayo ng ating Panginoon? Kasi ang totoo, ang tao, tayong tao, minamahal lang natin ang tao kapag talagang kamahal-mahal o kaibigin. Kapag gumawa ng kabutihan, talagang mabilis tayong ma-inlove sa isang tao. Pero kapag gumawa na nga ng kalukuhan, gumawa na nga ng kasalanan, yung pag-ibig natin ay medyo natatakpan. Pero ngayong hapon, gustong ipadama ng ating Panginoong Jesucristo na minahal tayo ng ating Panginoon gaano man katindi ng ating kasalanan. Sabi ng iba, hindi na ako papasok ng simbahan kasi hindi na kumakasya ang aking sungay. Nang ibig niyang sabihin, grabe ang kanyang kasalanan kaya hindi na magkasya sa simbahan. Pero ngayong hapon, gusto ko pong panggitin. Ang sabi ng banal na kasulatan, kasimple naman ng dugo ang ating kasalanan. Yan po ay kayang paputiin ng ating Panginoon. Sa madaling sabi, kaya tayong patawarin ng ating Panginoon, kaya tayong tanggapin ng ating Panginoon, amen, kahit gaano man kalaki ng ating kasalanan. Ang sabi ng Hebreo chapter 9, ang verse ay 22, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay dinilinis sa pamagitan ng dugo. At walang kapatawaran walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng pag-alay ng dugo. Kaya mga kaibigan, ang ating Panginoon Hesus ay napako sa krus. Hindi lang para panoorin natin o ating alalahanin kapag araw ng kamahalan. Hindi lang ganoon, but ang pinaka-malalim na rason, nag-alay ng dugo ang ating Panginoong Hesus para po magkaroon ng kapatawaran ang ating kasalanan. Kaya sa madaling sabi, wala pong pagtatanong na. Hindi na natin kailangang dibatihin pa. Minahal tayo ng ating Panginoon.